Tayong dalawa lang ang katulong dito sa mansyon. Hindi naman kasi ganun karami ang mga gawain. Kaya na ng 2 tao. Basta't siguraduhin mo lang na malinis ang sala, mga kwarto, pati na rin ang labas ng mansyon. Ako nang bahalang maglinis ng kusina dahil ako rin naman ang nagluluto. Opo, Aling Magda. Ito naman ang kwarto ni Ma'am Linda, ang asawa ni Sir Miguel. Hindi siya lumalabas ng kwarto dahil may sakit siya. Bawal kang pumasok dyan. Ako lang ang pwedeng maglinis ng kwarto niya. Ako rin ang magpapakain sa kanya, maliwanag? Opo. Mahalaga sa amo natin ang privacy. At bilang mga kasambahay, importante na ibinibigay natin sa kanila kung anong gusto nila. Alam kong ito ang unang beses mo sa ganitong trabaho. Kaya makinig ka sa akin dahil matagal na ako sa trabahong ito. Naiintindihan ko po. Nakikita mong maliit na pintong yan. Hindi mo rin yan pwedeng buksan. Ito ang daanan papuntang atik, kung saan matatagpuan ang ilan sa mga personal na gamit ni Sir Miguel. Ginawa niya na rin itong opisina, kaya wala kahit isa sa atin ang maaaring pumunta dyan. Opo. Tulong! Tulong! Si Ma'am Linda. Ma'am, anong nangyayari sa inyo? Ano kaya nangyari kay Ma'am Linda? Bakit bigla na lang siyang sumikaw? Tsaka, ang weirdo naman ng bahay na to. Ang daming bawal. Ang daming pinto na hindi pwedeng buksan. Pero kagaya nga ng sabi ni Aling Magda, kailangang irespeto namin ang privacy ng mga amo namin. Kaya magpo-focus na lang ako sa trabaho ko. Kailangan kong tandaan na ginagawa ko ang lahat ng to para sa pamilya ko. Ay, kalabaw! Ay, may tao pala sa likod ko. Ikaw bang bago naming katulong? Ako nga. Ikaw ba si Sir Troy? Ang anak ni na Sir Miguel at Ma'am Linda? Bakit ang talim naman niyang tumitig sa akin? Umalis ka na dito. Habang maaga pa. Po? Umalis ka na. Kung ayaw mo magsisi sa huli. Troy? Anong ginagawa mo dyan? Hindi ba't may pinagagawa ako sa'yo activity? Nagbanyo lang ako saglit, bigla ka nang nawala. Sorry po, Teacher Annalyn. Narinig ko lang kasi na nandito na ang bago naming katulong. Kaya pinuntahan ko siya. Bumalik ka na sa study room at tapusin ang pinagagawa ko sa'yo. Opo. Magandang umaga po. Ako nga po pala si Trina. Bagong katulong dito sa mansyon. Ako naman si Teacher Annalyn, ang personal tutor ni Troy. Tutor? Oo. Particular kasi si Sir Miguel sa pag-aaral ng anak niya. Gusto niya na palaging mataas ang marka ni Troy. Kaya mula pagkabata ay may personal tutor na talaga ito. Bago lang din naman ako dito. Siguro yung mga 5 buwan pa lang. Kumusta naman po sila Sir Miguel? Hindi ko pa kasi siya nakikilala eh. Mabait ba siya? Basta sumunod ka lang sa mga patakaran niya rito sa bahay. Magkakasundo kayo. Patahimikin mo sila! Ayaw nilang tumahimik! Nabibigay na ako sa mga sigaw at iyak nila! Ano po bang nangyayari kay Ma'am Linda? Palagi ba siyang ganito? Hayaan mo na lang siya. Si Aling Magda nang bahala sa kanya. Ayoko na! Pagod na ako! Alisin niyo na ako sa lugar na to! Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig ng kwentong Takip Silim, lalong-lalo na sa paborito kong narrator. Tawagin niyo lang po akong Trina. Sa araw na ito, gusto kong ibahagi sa inyo ang nakakatakot kong karanasan noong 20 anyos pa lang ako. Nangyari po ito taong 1992 sa isang bayan sa Southern Leyte. Dahil sa hirap ng buhay, ay namasukan ako bilang kasambahay ng isang mayamang pamilya. Ang hindi ko alam, ito pala
ang simula ng isang bangungot na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin magawang kalimutan. Kumusta na po si Ma'am Linda? Nagulat po ako nung bigla siyang sumigaw kanina. Ano po bang sakit niya? Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko? Huwag mong pakialaman ang buhay ng amo natin. Kung ano man ang sakit ni Ma'am Linda, wala na tayo doon. At saka hindi mo siya kailangang alalahanin. Kaming dalawa ni Sir Miguel ang nag-aalaga sa kanya. Ituon mo na lang ang atensyon mo sa mga bagay na kailangan mong gawin dito. Opo. Pasensya na po. Nakita mo na si Sir Troy kanina, di ba? Nang bumalik sa alaala ko, ang binatang lumapit sa akin kanina. Sa tantya ko ay nasa 16 anyos ang edad niya. Halos magkasing tangkad lang kami. Sobrang kapal ng suot niyang glasses at may dala ring makapal na libro. Lagi siyang nakayuko at halos hindi tumitingin sa kausap niya. Pero ang mas tumatak sa akin ay ang sinabi niya kanina. Opo. Binilaan po niya ako na umalis na dito kung ayaw ko daw magsisi sa huli. Hindi ko po siya maintindihan. Huwag mo na lang masyadong pansinin ang mga sinasabi niya. May pagka-weirdo talagang batang yon. Nakilala mo na rin ba si Teacher Annalyn? Opo. Nakilala ko na rin ang personal tutor niya. Naalala ko ang magandang babae na nagpakilala bilang tutor ni Sir Troy. Agaw pansin ng ganda niya. Para kang nakatingin sa isang anghel dahil sa kanyang maamong muka. Pero napansin ko na tila takot si Sir Troy sa kanya at sumusunod agad sa kanyang gusto. Ngunit magaan naman ang pakiramdam ko kay Teacher Annalyn. Mabait siya sa akin at pakiramdam ko pa ay magkakasundo kami. Kinagabihan ay sabay na naghapunan sina Sir Miguel, Sir Troy at Teacher Annalyn sa dining area. Umabot kasi ng gabi ang tutorial nila dahil Sabado kinabukasan at hindi niya kailangang pumasok ng eskwelahan. Hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nagiging first honor, Troy. Nasa na ba ang ipinangako mo sa akin noon? Akala ko ba'y nag-aaral ka ng maayos? Sorry po, Pa. Hindi ko kailangan ng sorry mo. Ang gusto ko ay gawin mo ang gusto ko. Huwag mo akong ipinapahiya. Sir, kahit paano naman po ay may improvement na si Troy. Mas tumataas na ang grades niya. At malaki po ang kumpiyansa ko na makukuha niya rin po ang top spot sa klase nila. Siguraduhin mo lang. Kinuha kita dahil ang sabi nila ay isa ka raw magaling na guro. Kaya umaasa ako na matutulungan mo ako sa anak ko. Huwag po kayong mag-alala, Sir Miguel. Ako po ang bahala sa anak niyo. Wala akong pakialam kung anong klase ang pagtuturo na gagamitin mo sa kanya. Basta ang gusto ko lang ay siguraduhin mong siya ang magiging pinakamagaling sa lahat. Opo. Kagaya po ng ipinangako ko sa inyo. Siya ang mamunguna sa klase nila. Mabuti naman kung gano'n. Sir Miguel, ito nga po pala si Trina, ang bago nating kasambahay. Magandang gabi po, sir. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, pero wala akong nakitang kahit anong ekspresyon sa mukha niya. Hindi ko po napigilan ang sarili kong kilabutan sa kanya. Unang kita ko pa lang kasi sa amo ko, naramdaman ko na agad na may mali sa kanya. Tunay na nakakatakot siya. Nasabi na ba ni Aling Magda sa'yo ang mga patakaran dito sa bahay? Opo, sir. Mabuti. At nagkakaintindihan naman tayo, hindi ba?
Naiintindihan ko po ang lahat ng patakaran nyo. Wala po kayong dapat na ipag-alala. Ano nangyayari? Ay, hindi ko po alam kung bakit nagpapatay sindi ang ilaw. Tulong! Tulungan niyo ako! Ma'am Linda! Han, bakit ka bumaba? Aling Magda, hindi mo ba inilak ang kwarto ng asawa ko? Ay, lako, nakalak po yun, sir. Kung ganon, paano siya nakalabas? Hindi na nakasagot si Aling Magda dahil mabilis na kumilos si Sir Miguel at inakyat kaagad si Ma'am Linda pabalik sa kwarto. Ito po ang unang beses na nakita ko ang babae kong amo. Lagpas baywang ang haba ng kanyang maalong buhok. Maganda siya, halatang may lahing banyaga. Pero kapansin-pansin po ang pagiging maputla niya. Halos kasing kulay na nga siya ng papel. Ano na naman kayang nangyayari kay ma'am? Masanay ka na. Po? Kung ano-ano talagang sinasabi mo. Tapusin mo na ang hapunan mo at na makapagpahinga ka na. Pagkatapos ng hapunan ay nagpaalam na si Teacher Annalyn. Uuwi na raw siya habang hindi pa malalim ang gabi. Nagpresenta naman akong ihatid siya sa labas hanggang sa makasakay siya ng tricycle. Nahiya pa siya nung una, pero pumayag na rin kalaunan. Mahaba pa kasi ang lalakarin mula sa mansyon papuntang gate. Siguro'y aabot din sa 5 minutong lakaran. Taga rito ka lang ba? Taga kabilang bayan po. Nakarating lang ako rito para maghanap ng trabaho. Breadwinner ka ba? Hindi naman po. Nagtatrabaho sa bukid ang mga magulang ko. Kaso lang, hindi sapat ang kinikita nila para sa mga pang-araw-araw na pangangailangan namin. At ayoko rin mahinto sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Kagaya ko, ni hindi man lang ako nakapagtapos ng high school. Gusto kong makagraduate ang mga kapatid ko. Kaya nagdesisyon ako magtrabaho bilang kasambahay para makatulong kahit papano. Napakabuti mong anak at kapatid. Maswerte sila sa'yo. Salamat po. Maswerte rin naman ako sa pamilya ko. Kayo po, saan kayo nagtatrabaho? Dito lang din. Isa akong public school teacher. Part-time ko lang ang pagiging tutor ni Troy. Alam mo na, sa hirap ng panahon ngayon, kailangan natin ng extra income. Totoo po. Pero taga rito lang po ba kayo? Hindi. Laking Maynila talaga ako. Pero nung namatay ang lola ko at pinamana sa akin ang bahay at lupa niya rito, naisipan kong dito na manirahan. Masyado kasing magulo sa Maynila. Hindi ako makahanap ng kapayapaan doon. Mas gusto ko rito. Pangarap ko pong makapunta ng Maynila. Balang araw, makakapunta ka rin doon. Pagkatapos niyang makasakay ng tricycle, ay kaagad na akong lumakad pabalik ng mansyon. Medyo malakas ang hampas ng hangin, dahilan para kilabutan ako. Binilisan ko ang paglalakad para makapasok na agad ako. Pero habang naglalakad, ay may napansin ako. Ano yun? Pagaspas yun ng ibon na. Pero bakit wala naman ako makitang ibon na lumilipad? Hindi kaya. Bigla kong naalala ang kwento sa akin ng namayapa kong lola. May mga aswang daw na kayang magkatawang hayop upang mas madaling makapambiktima. Yung iba ay nagiging aso, baboy remo, at meron namang nagiging ibon. Ano ba yan? Tinatakot ko lang ang sarili ko. Imposibleng aswang yun.
Mabigat po ang pakiramdam ko sa mansyon. Para bang napapaligiran ito ng mga negatibong enerhiya. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ganon ang pakiramdam ko. Pero hindi ko mapigilan ang sarili kong matakot. Palagi pong wala si Sir Miguel dahil abala raw ito sa negosyo. Tinanong ko si Aling Magda kung ano ang negosyo ni Sir. Pero hindi niya naman ako sinagot. Isang gabi ay may narinig akong babaeng tumatawa na para bang kinikiliti. Nagtaka ako kung sino ito dahil hindi naman pamilyar sa akin ang boses nito. Kaya dahan-dahan akong lumabas ng kwarto at sumilip. Sino yung babaeng kasama ni Sir Miguel? Bakit niya ito inaakbayan? Palihim ko silang sinundan at nakita kong pumasok sila sa pinto papuntang atik. Ito mismo ang pinto na bawal akong buksan, ayon kay Aling Magda. May babae si Sir Miguel? Kitang-kita ko ang paghahalikan nila bago tuluyang sumara ang pinto. Hindi ako makapaniwala na may ibang babae si Sir Miguel. Hindi porket may sakit si Ma'am Linda ay pwede niya na itong pagtaksilan. Bakit gising ka pa? Aling Magda, Hindi ko na malayang nasa likod ko na pala si Aling Magda. At base sa taliw ng pagkakatingin niya sa akin, halatang hindi siya masaya sa ginawa ko. pasensya na po. Alas 11 na ng gabi. Hindi ba dapat ay tulog ka na? Maaga ka pang gigising bukas para sa mga gawaing bahay. May narinig po kasi akong boses ng babae na hindi pamilyar sa akin. Kaya Naisipan mong makiosyoso? pasensya na po. Nakalimutan mo na ba kaagad ang patakaran dito sa mansyon? Hindi po. Ang sa akin lang po, may ibang babae si Sir Miguel. At anong gusto mong gawin? Pagsabihan natin siya. Isumbong kay Ma'am Linda. Yan bang gusto mo? Hindi naman po sa... Kung ayaw mong mawala ng trabaho, huwag kang makialam sa buhay ng amo natin. Hayaan mo siya kung anong gagawin niya. Huwag na huwag mo siyang pakikialaman. Naiintindihan mo? Opo. Balik na sa kwarto. Magpahinga ka na. Nagmamadali akong bumalik sa kwarto dahil sa takot kong mas lalo pang magalit sa akin si Aling Magda. Pero hindi ako nakatulog dahil sa nakita ko. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ang kataksilan ni Sir Miguel. Ano ba, Tina? Umayos ka nga. Ayaw mong mawala ng trabaho, di ba? Oh, edi mag-focus ka na lang sa mga dapat mong gawin. Huwag ka na lang makialam sa buhay ng amo mo. Huwag kang chismosa. Kung ano man ang nangyayari sa pamilya nila, hindi mo na yun problema. Pinaandar ko ang radyo bago ako muling humiga sa kama. Nagbabaka sakali ako na aantukin ako habang nakikinig ng radyo. Pero kabaliktaran ang nangyari. Isang dalaga na naman ang nawawala sa ating bayan. Si Emma, 25 anyos, ay huling nakita ng kanyang pamilya 3 araw na ang nakakalipas. Nagpaalam raw ito na a-attend sa birthday party ng kaibigan. Pero ayon naman sa kaibigan nito, hindi raw ito dumalo sa selebrasyon. Hanggang ngayon ay pinaghahanap pa ito ng mga pulisya at umaasa ang kanyang pamilya na matatagpuan pa nila itong buhay. Si Emma ang ikalimang missing person sa loob lang ng 2 buwan. Kaya lalong lumalakas ang suspetsya ng mga tao na may dumukot sa mga ito.
Pinapayuhan naman ng mga otoridad ang lahat na magdoble ingat. At hanggat maaari, huwag nang lumabas ng bahay kapag gabi. O Diyos ko, hindi na talaga ligtas sa panahon ngayon. Paano kung isa sa mga kapatid ko ang madukot? O di kaya ako mismo ang susunod na magiging biktima? Ay, ano pa yan? Mas lalo ko lang tinatakot ang sarili ko eh. Kung ano-ano nilang talagang iniisip ko. May panibagong babae na naman daw pong nawawala. Narinig ko ang balita kagabi sa radyo. Panglima na raw ito sa loob ng 2 buwan. Kaya marami ang nagsususpetsa na may mandurukot na pagala-gala dito sa atin. Sa tingin niyo po, iisang tao lang kaya ang kumuha sa kanila? Hindi ko alam. Tsaka hindi naman ako masyadong nakikinig sa mga balita. Puros mga masasamang bagay na lang kasi ang laman ng balita. Ayokong takutin ang sarili ko. At ayoko ring problemahin ang mga bagay na hindi ko naman kontrolado. Nakakabahala lang po kasi. Kung ganon ay magdoble ingat ka. Huwag kang lalabas ng gabi. Siguraduhin mong nakalak ang mga bintana at pinto. Ganon lang kasimple. Sir Miguel, magandang umaga po. Magandang umaga po, sir. Hindi niya kami binati at hindi rin niya ako binalingan ng tingin. May inabot lang siyang maliit na supot kay Aling Magda na may lamang karne. Hindi ko lang matukoy kung anong klaseng karne ito. Hindi na lang din ako nakiusyoso at baka mapagalitan lang ako. Alam mo na kung anong gagawin mo dyan. Opo, sir. Ako nang bahala dito. Tawagin mo na lang ako. Paganda na. Bilisan mo ha. Ano pong pinapaluto ni sir? Iwan mo na muna ako dito at nang makapagluto ako ng maayos. Doon ka sa sala, maglinis ka. Sige po. Bahagya akong nagtaka kung bakit hindi magawang sagutin ni Aling Magda ang simpleng tanong ko. Pero hindi ko na lang siya kinulit. Pumunta ako sa sala para maglinis, pero nakasalubong ko naman si Sir Miguel. Hindi ko po maintindihan kung bakit ako kinakabahan sa kanya kahit wala naman siyang ginagawa. Anong gagawin mo? Maglilinis po ng sala. Mamaya ka na maglinis. Puntahan mo muna ang asawa ko at dalhin mo siya sa garden para magpahangin. Po? Kailangan niyang makalanghap ng sariwang hangin at mainitan ng araw paminsan-minsan. Kaya dalhin mo siya sa garden. Magdala ka ng Biblia at basahan mo siya ng mga Bible verses. Gustong-gusto niya yon. Pero po, ang sabi po sa akin ni Aling Magda, kayong dalawa lang daw ang pwedeng mag-alaga kay Ma'am Linda. Sino ba ang amo dito? Hindi ba ako? Kaya ang utos ko ang susundin mo. Opo, sir. Mabilis akong umakyat sa kwarto ni Ma'am Linda dahil sa takot ko kay Sir Miguel. Ito po ang unang beses kong nakapasok sa kwarto niya. Ang dilim sa loob, nakababa ang mga kortina at may isang maliit na lampshade lang sa bedside table na siyang nagbibigay ng kaunting liwanag sa silid. Naabutan kong nakaupo sa kanyang kama si Ma'am Linda. Tulala siya at nakatingin lang sa kawalan. Magandang umaga po, Ma'am Linda. Ako nga po pala si Trina, bagong katulong po dito sa mansyon. Hindi siya sumagot. Ni wala akong nakuhang kahit konting reaksyon mula sa kanya. Pero nung inalalayan ko naman siyang tumayo at maglakad, ay kaagad siyang sumunod sa akin. Nagpasalamat na lang ako at hindi niya ako pinahirapan.
Palabas na sana kami ng kwarto. Nang biglang, Paano umandar yung kripo sa banyo? Wala namang tao dun na. bumangon ang kaba sa dibdib ko. Pero mas pinili kong tapangan ang aking sarili. Sandali lang po, Mama. Mabilis akong pumunta sa banyo at nagmamadaling pinatay ang gripo. Nadaanan ko naman ang Bible na nasa may estante katabi ng banyo. Kinuha ko ito at binalikan si Ma'am Linda. Tara na po. Oh, sino yun? Nandito na naman siya. Po? Sino po? Marami sila. Hindi lang siya nag-isa. Umaaligid lang sila dito sa mansyon. Sino pong tinutukoy niyo, Ma'am? Hindi na siya nagsalita pa kahit ilang beses ko siyang tinanong. Kaya sa takot ko ay kaagad na lang kaming lumabas ng kwarto. Marahan ko siyang inalalayan na makababa hanggang sa nakarating kami sa garden. Hindi pa rin siya nagsasalita at nakatingin lang sa kawalan habang pinapaupo ko siya. Tinabihan ko naman siya at binuklat ang dala kong Biblia. Ma'am, babasahan ko po kayo na tong Biblia, ha? Sabi po kasi ni Sir Miguel, ito daw po ang gusto nyo. Alam niyo po, naaalala ko sa inyong lola at nanay ko. Mga relihiyosa din po kasi sila. Narinig ko ang huni ng mga ibon at naramdaman ang banayad na pagdampi ng hangin sa aking balat. Ang mga bulaklak ay namumulaklak sa paligid. Ngunit sa kabila ng ganda ng tanawin, wala pa rin sa kanyang sarili si Ma'am Linda. Ma'am, babasahan ko na po kayo ng talata sa Biblia, ha? Kagaya ng inaasahan ko, hindi pa rin siya sumagot. Pero sa tingin ko, parang nagbukas ito ng kaunting interes sa kanyang mga mata. Eto po, naalala ko. Paborito po ito ng aking lola. At ito ay mula sa Salmo 34 verse 18. Sabi po dito, ang Panginoon ay malapit sa mga may pusong sugatan at iniligtas ang mga may diwa na wasak. Habang binabasa ko ito, napansin kong medyo napahinto si Ma'am Linda. Parang may sumagi sa kanya na alaala. Hindi ko matukoy kung ito ba ay masaya o malungkot. Minsan, kailangan lang talaga natin ng oras para makahanap ng kapayapaan sa ating mga puso. Nagsimula siyang kumilos, bahagyang huminga ng malalim. Ang mga daliri niya ay humahawak ng mahigpit sa kanyang mga tuhod. Tila naghihintay sa mga salitang lumalabas sa bibig ko. Sa Mateo 11 verse 28, sinasabi po dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ma'am, hindi ko po alam kung ano ang eksaktong pinagdadaanan niyo. Ayaw po kasi nila akong sagutin. At ayoko rin namang manghimasok sa mga bagay na wala akong kinalaman. Pero wag po kayong mag-alala. Hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Sa kabila ng mga bulaklak sa paligid, sa tingin ko'y nag-iisa pa rin siya sa kanyang mga iniisip. Pero sa bawat talatang binibigay ko, unti-unti ko pong nakikita ang mga pader na tila bumabagsak. Hindi ko maipaliwanag, pero
Parang may liwanag na nagsisimulang pumasok sa kanyang isipan. Trina, nandito pala kayo ni Ma'am. Magandang umaga po, Teacher Annalyn. Opo, inutusan po ako ni Sir Miguel na ilabas si Ma'am Linda. Oo, tama yan. Baka bubuti sa kanya makalanghap ng preskong hangin. At mainitan araw-araw. Hindi yung palagi na lang siyang nakakulong sa kwarto. Tama po kayo. Teka, ba't ang aga niyo po ngayon? Holiday kasi. Walang pasok sa eskwelahan. Kaya maaga namin sisimulan nito ang tutorial session. Gusto ko sanang sabihin na naaawa ako kay Sir Troy. Parang wala na kasi siyang ibang ginawa kundi mag-aral. Ni hindi ko nga siya nakitang lumabas ng bahay para makipagkita sa mga kaibigan. Pero pinigilan ko na lang ang sarili kong magsalita. Dahil baka magalit sa akin si Teacher Annalyn at baka makarating pa ito kay Sir Miguel. Binabasahan mo pa rin ng Bible si Ma'am Linda? Inutusan ako ni Sir Miguel. Mabuti naman kung ganon. Naikwento nga rin sa akin ni Sir na relihiyoso raw talaga si Ma'am Linda. Nung wala pa siyang sakit, ay halos araw-araw daw siyang pumupunta ng simbahan para magdasal. O sige, pasok na ako at baka hinihintay na ako ni Troy. Huwag na po kayo magpapagabi Siguro'y nabalitaan niyo na po ang tungkol sa sunod-sunod na pagkawala ng mga babae dito sa atin. Oo, yung mga pinaghihinalaang dinukot raw. Salamat sa concern mo, Trina. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako. Ikaw rin. Mag-iingat ka. Kinagabihan ay nakita ko na naman si Sir Miguel na may kasamang ibang babae. Sa tantya ko'y mas bata pa sa akin ang dalagang kasama niya. Nasa 18 o 19 anyos lamang yata ito. Matangkad ang babae. Morena at balingkinitan ang katawan. Para itong ahas kung makalingkis kay Sir Miguel. Habang tumatawa sa nakakapang-akit na paraan. Papunta ako noon sa kusina para uminom ng tubig nang makasalubong ko sila. Anong tinitingin mo? Pasensya na po, sir. Mabilis ko silang nilagpasan habang nakayuko. Napansin ko kasi na parang naiinis si Sir Miguel sa akin. Mabuti na lang at hindi niya ako pinagalitan. Diretso lang silang umakyat habang naghaharutan. Pagkarating ko naman sa kusina, ay nagulat ako nang makita ko si Sir Troy doon. Hindi ganon kalayo ang kusina at sala ng mansyon, kaya sigurado akong nakita niya ang papa niya na may kasamang ibang babae. Pero tila wala naman siyang pakialam. Nakayuko lang siya at nakatuon ng atensyon sa binabasang libro. May isang baso naman ng gatas na nakalapag sa mesa na siyang iniinom niya. Sir Troy, anong ginagawa niyo dito? Gabing-gabi na. Hindi pa ba kayo magpapahinga? Mamaya na. Tatapusin ko muna itong binabasa ko. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Iinom lang ng tubig. Nakasalubong mo si Papa? Oo. Nakita mo rin ba? Huwag kang mag-alala. Matagal ko nang alam. Sanay na ako. Wala akong naramdamang kahit kaunting emosyon sa kanya. Para bang wala siyang pakialam sa ginagawa ng papa niya. Hindi na lang din ako nagtanong dahil hindi ko rin naman alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Isa pa, pinangako ko sa sarili kong hindi ako makikialam sa buhay ng mga amo ko. Alam mo, hanga ako sa dedikasyon mo sa pag-aaral. Wala naman akong choice eh. Gusto ni Papa na ako maging pinakamagaling sa klase namin. At hanggat hindi ko naaabot ang gusto niya,
Hindi ako pwedeng tumigil. Teka, bakit may mga pasaka sa braso? Na paano yan? Dapat lang sa akin to. Ano? Kahit anong gawin ko, palagi lang akong nasa pangalawa ng klase namin. Hindi ako ang pinakamatalino. At dahil dito, ay ikinakahiya ako ni Papa. Kaya tama lang nasaktan niya ako bilang parusa. Sinasaktan ka ni Sir Miguel? Magpapahinga na ako. Teka lang, Sir Troy. Hindi na ako nakapagsalita dahil basta na lang niya akong tinalikuran. Sobrang bigat po ang loob ko habang naaalala ang mga naglalakihang pasa sa kanyang braso. Hindi ko alam kung paano siya sinaktan ng sarili niyang ama para magkaroon ng ganong kalaking pinsala. Pero hindi tama, nasaktan siya nito dahil lang hindi siya ang pinakamatalino sa klase nila. Habang tumatagal, ay mas bumibigat ang loob ko sa mansyon. Napansin ko ang pagiging strikto ni Sir Miguel. Halos hindi niya kinakausap ang anak niya kung hindi naman tungkol sa pag-aaral nito ang usapan. Kaya naman, hindi na ako nagtaka kung bakit ilag si Sir Troy sa sarili niyang ama. Alam ko rin na alam ni Aling Magda ang lahat ng nangyayari. Pero nanatili siyang pipi at bingi. Kaya naman kahit gusto kong tumulong, pinilit ko na lang ang sarili ko na huwag makialam. Kailangan ko kasi ang trabahong ito at hindi ako pwedeng matanggal. Isang gabi, naglilinis ako sa kusina nang marinig kong may babaeng umiiyak at tumatakbo sa may sala. Sino yun? Dahan-dahan akong pumunta sa sala, pero wala akong nakitang kahit isang tao doon. Kumabog ng sobrang lakas ang dibdib ko nang biglang umandar ang gripo sa kusina. Mabilis ko itong pinatay at papasok na sana ako sa kwarto ko pagkatapos. Pero dumako ang tingin ko sa maliit na bintanang nasa tapat mismo ng lababo. Bigla ko napansin na may aninong parang tao na nakatayo sa ilalim ng malaking puno sa likod ng bahay. Sino yung babaeng yun? Ba't para siyang nagmamasid sa bahay? May kailangan kaya siya? O baka isa siya sa mga babae ni Sir Miguel? Unang tingin ko po sa kanya ay para lang siyang isang normal na babae. Siguro'y mas matangkad lang siya ng kaunti sa akin. Nakaitim na pang itaas siya at kulay itim rin ang kanyang mahabang saya. Hindi ko rin siya mamukhaan dahil bukod sa nakayuko siya, ay may suot rin siyang itim na balabal. Hanggang sa... Oh, Diyos ko! Anong nangyayari sa kanya? Unti-unting nagbago ang anyo niya. Gumalaw ang mga daliri niya habang humahaba ang kanyang mga kuko. Napansin ko rin na parang naging kulay putik ang kanyang balat. Tinanggal niya ang suot na balabal at nakita ang mahabang buhok niya na tila umaalon na parang mga ahas na humahampas sa hangin. Hindi ito totoo. Namamalimputan lang ako. Imposible. Bahagya akong yumuko at taimtim kong pinagdadasal na huwag niya akong mapansin. Bahagya akong nadarama ang mga pawis sa ulo ko habang pinagmamasdan ang halimaw na nagmamasid sa paligid. Anong ginagawa niya dito? Imbis na mag-isip pa, ay mabilis na lang akong tumakbo papunta sa kwarto ko. Pero nasa may sala pa lang ako, ay natigilan na ako nang makasalubong ko si Sir Miguel.
Sir? Bakit ka namumuta at pinagpapawisan? Para ka nakakita ng multo. Sir, may nakita po ako sa may likod bahay. Anong nakita mo? Aswang! Aswang po nakita ko. Niloloko mo ba ako? Hindi po, sir. Nagsasabi po ako ng totoo. Sinamahan ko si Sir Miguel sa kusina. Pero nakapagtataka na wala na sa labas yung aswang na nakita ko kanina. Binuksan niya ang back door para tingnan kung may tao ba sa labas. Pinigilan ko siya dahil natakot ako para sa kanya. Sir, huwag po kayong lumabas. Baka nagtatago lang ang aswang. Wala akong nakikitang aswang. Sigurado ka ba talaga sa nakita mo? Opo, sir. Mas mabuting matulog ka na. Para hindi ka na makakita ng kung ano-ano. Sinasayang mo ang oras ko eh. Hindi na lang po ako muli pang nagsalita dahil baka lalo lang siyang mainis sa akin. Tinalikuran na ako ni Sir Miguel kaya nagmadali akong pumunta sa kwarto ko. Sinigurado ko munang nakalak ang pinto at bintana. Pagkatapos ay nagtalokbong ako ng kumot. Nanginginig pa ako sa takot nun at buong magdamag rin akong hindi nakatulog. Totoo po, Aling Magda. May nakita talaga akong aswang sa likod bahay kagabi. Kitang-kita ko po mula dyan sa bintana sa tapat ng lababo. Naniniwala naman ako sa iyo eh. Talaga po? Oo naman. Sa tanda kong to, marami na akong narinig na mga kwento tungkol sa aswang. At ako rin mismo ay minsan lang nakakita ng aswang. Kaya alam kong totoo sila. Ano po kayang ginagawa ng aswang dito kagabi? Hindi kaya tayo ang gusto niyang biktimahin? Huwag kang mag-isip ng masama. Basta't magdasal ka lang. At palagi ka ring mag-iingat. Naputol ang pag-uusap namin nang bigla na namang dumating si Sir Miguel dala ang isang supot ng karne. Pakiluto, Aling Magda. Bilisan niyo lang at nagugutom na ako. Tawagin niyo agad ako pagtapos na kayo magluto. Ako nang bahala dito, sir. Sige. Bakit po laging may dalang karne si Sir Miguel? Siya po bang bumili niyan? Huwag ka nang mag-usisa. Ang mabuti pa'y mamalengke ka na lang. Kunin mo yung pera at listahan ng mga bibilhin mo sa taas ng ref. Sige po. Bilisan mo na. Huwag kang magtatagal doon, ha? Ay, naku, sinabi mo pa. Hindi na talaga ligtas ang panahon ngayon. Akala ko talaga may kidnapper dito sa atin eh. Pero aswang lang pala. Nakita mo naman yung nangyari kay Berto, di ba? Wak-wak ang dibdib at tiyan. Halos wala nang natira sa labang loob. Totoo. Kaya dapat lang na mag-ingat talaga tayo. Yung kapitbahay nga namin, hinabol raw ng aswang nung isang gabi. Mabuti na lang talaga at nakaligtas siya. Nakakatakot raw ang itsura ng aswang. Parang gutom na gutom pa. Ay, Diyos ko, wag sana yung mangyari sa atin. Kinilabutan po ako habang nakikinig sa usapan nila. Umalis na lang ako dahil hindi ko na kayang makinig pa sa kanila. Tapos na ako sa pamamalengke noon kaya umuwi na agad ako. Pero habang naglalakad ako para maghanap ng tricycle ay may nadaanan akong kumuha ng atensyon ko. Ano yun? May isang bakanteng lote po malapit sa palengke. At napansin kong may maraming tao ang nagkukumpulan doon. Nilapitan ko sila. At halos bumaliktad ang sikmura ko sa aking nakita. Isang matandang babae ang nakahandusay doon.
naliligo sa sariling dugo. Dilat ang mga mata, bukas ang tiyan, at nilalangaw na. Oh, Diyos ko. Hindi na talaga ligtas ang panahon ngayon. Teacher Annalyn, ano pong ginagawa niyo dito? Wala po ba kayong pasok? Nag-half day ako dahil masama ang pakiramdam ko. Tapos nadaanan ko to. Kaya naisip ko makiusyoso. Walang ibang pwedeng may gawa nito, kundi aswang. Hindi tayo nakakasiguro dyan. May nakita po akong aswang kagabi. Nakakatakot ang itsura. Pero bigla na lang itong nawala. Totoo man o hindi ang aswang, mas mabuti kung palagi tayong mag-iingat. Maging mapagmasid tayo sa paligid at palaging siguraduhin ang kaligtasan natin. Tama po kayo. O sige, mauuna na ako. Kailangan ko pang mamalengke. Kinagabihan ay hindi ako makatulog dahil sa dami ng iniisip ko. Lumabas ako ng kwarto para uminom ng tubig sa kusina. Pero natigilan ako nang may narinig akong naglalakad sa itaas. Si Ma'am Linda? Paano siya nakalabas ng kwarto niya? Ma'am Linda, ano pong ginagawa niyo? Bumalik na po kayo sa kwarto niyo at magpahinga na. Malalim na po ang gabi, ma'am. Hindi tayo ligtas dito. Po? Hindi tayo ligtas sa bahay na to. Dahil narito ang demonyo. Papatayin niya tayo. Ma'am, sige na po. Ihahatid ko na kayo sa kwarto niyo. Patulog na po kayo. Hindi tayo ligtas dito. Papatayin tayo ng demonyo. Ma'am, Maniwala ka sa akin. Anong nangyayari dito? Teacher Annalyn, nandito po kayo. Gabing-gabi na. At saka, bakit po kayo galing sa attic? Di ba po, si Sir Miguel lang ang pwedeng pumasok dyan? Hindi niya magawang salubungin ang tingin ko. Napansin ko naman na medyo magulo pa ang buhok niya na sinusuklay niya gamit ang kanyang mga daliri. Ayoko manghusgahan siya, pero malinaw sa isip ko kung ano ang ginawa niya doon. Mas lalo pang naging malinaw sa akin ang lahat nang lumabas din si San Miguel. Anong nangyayari dito? Iinom lang po sana ako ng tubig sa kusina nang mapansin ko nakalabas ng kwarto niya si Ma'am Linda. Paano nangyari to? Sinigurado kong nakalak ang kwarto niya kanina. Hindi ko po alam. Annalyn, umuwi ka na. Asikasuhin ko muna si Linda. Sige po. Ikaw rin, Trina. Matulog ka na. Ako na ang bahala sa asawa ko. Bitiwan mo ako, ano pa? Kailangan mo na magpahingahan. Malalim na ang gabi. Halika na. Ibabalik na kita sa kwarto mo. Hindi matanggal sa isip ko ang aking nakita noong nakaraang gabi. Hindi ako makapaniwala na isa si Teacher Annalyn sa mga babae ni Sir Miguel. Mataas ang tingin ko sa kanya dahil alam kong isa siyang marangal na babae. Sobrang malayo sa karakter niya ang pagiging kabit. Pero siguro nga, tama ang sabi ng mga magulang ko. Hindi mo talaga lubusang makikilala ang isang tao sa loob lang ng sandaling panahon na nakasama mo ito. Kinabukasan ay naabutan kong nag-uusap sa may kusina sina Aling Magda at Teacher Annalyn. Hindi muna ako nagpakita at nagtago sa isang sulok upang pakinggan ang pag-uusap nila. Ito bang plano mo? Kunwari narito ka para i-tutor si Sir Troy. Pero ang totoo, gusto mo lang palang landi ng amo natin. At huwag kang magkakaila. Dahil alam kong may namamagitan sa inyong dalawa ni Sir Miguel. Nilalandi?
Diyan ka nagkakamali, Aling Magda. Parang kabaliktaran pa nga ang nangyayari eh. Ako ang nilalandi ng amo natin. Kasalanan ko ba kung nabighanin siya sa angkin kong ganda? Naririnig mo ba ang sarili mo? Isa kang guro, Annalyn. Maghunos dili ka nga. May asawa na ang amo natin. Asawang wala sa sarili. Halos hindi nagsasalita. At hindi rin naman napapakinabangan ni Miguel. Sa tingin mo ba, sa kondisyon ni Ma'am Linda, ay nakakapagsiping pa silang dalawa? Parang hindi na. Bastos kang babae ka. Lalaki lang si Sir Miguel. May mga pangangailangang sexual rin siya. At hindi na ito natutugunan ng kanyang asawa. Masama ba? Kung gusto ko lang namang punan ang pagkukulang ni Ma'am Linda? Siya pa rin ang legal na asawa. Oo, alam ko naman yon. At wala rin naman akong planong palitan siya sa posisyon niya. Sa tingin mo ba, pangarap kong maging asawa ni Sir Miguel? Kaya pag galit na galit ka sa akin? Wala kang dapat na ipag-alala, Aling Magda. Pinapangako ko sa'yo. Pareho lang naming tinutugunan ang mga sexual na pangangailangan ng isa't isa. Wala akong nararamdaman para kay Miguel. Kung ganon, layuan mo na siya. Hindi ako naniniwalang wala kang masamang balak sa amo ko. At hindi ako papayag na magtagumpay ka. Haharangan ko ang masama mong plano. Sige, subukan mo. Dahil bago mo pa ako maharangan, tatapusin na kita. Anong sinabi mo? Narinig mo ko. Huwag mo lang ipaulit sa akin. Oh, sige na po. Maiiwan ko na kayo. Sigurado akong hinihintay na ako ng estudyante ko sa study room. Hindi pa tayo tapos Payo lang po, Aling Magda. Huwag nyo nang ubusin niyang kape nyo. Masyado yata kayo nagiging nervyosa dahil dyan. Kung ano-ano na lang ang iniisip nyo. Grabe. Si Teacher Annalyn ba talaga yung kausap ni Aling Magda? Bakit parang ibang-iba siya? Proud pa yata siya sa pagiging kabit niya. Mukhang mali nga ang pagkakakilala ko sa kanya. Pinilit kong tanggalin sa isip ko ang mga narinig ko kanina. Pagkatapos kong kumain ng agahan, ay simulan ko na ang paglilinis ko ng mansyon. Nagwawalis ako noon sa taas nang mapalingon ako sa may study room. Bahagyang nakabukas ang pinto at nagkasalubong ang tingin namin ni Teacher Annalyn. Bahagya siyang ngumiti sa akin. Kaya napilitan rin akong ngitian siya pabalik. Bakit siya tumayo? Lalapitin niya pa ako? Teka, anong sasabihin ko? Baka alam niya nakikinig ako kanina. Trina, kumusta? Teacher Annalyn, okay lang po ako. Bakit ka nauutal? Para ka namang nakakita ng multo. Po, Alam kong kaya ka nagkakaganyan ay dahil sa nakita mo kagabi. Huwag mo sana masamain yon o lagyan ng ibang kahulugan, ha? hindi po. Maniwala ka sa akin. Wala akong ginagawa o gagawing masama. Kilala mo naman ako eh. Labas na po ako dyan, Teacher Annalyn. Ayoko pong makialam sa kung anumang nangyayari sa inyo. Dito lang po ako para magtrabaho. Tama yan. Gawin mo lang ang trabaho mo. Hindi mo naman kailangang madamay sa mga nangyayari. O sige, babalikan ko na si Troy. Baka makaistorbo pa ako sa paglilinis mo. Bakit ang bait-bait niya sa akin? Kanina lang, ibang-ibang pakikitungo niya kay Aling Magda. Sino ba talaga si Teacher Annalyn? At ano ba talagang plano niyang gawin? Muli kong sinubukang tanggalin ito sa isip ko at pinagpatuloy na lang ang paglilinis. Kung ano man ang gustong mangyari ni Teacher Annalyn, wala na ako dun. Basta ang importante,
ay ginagawa ko ng maayos ang trabaho ko. Kinagabihan ay biglang sumama ang panahon. Malakas ang ulan na sinamahan pa ng malakas na hampas ng hangin. Pagkatapos kong masiguradong nakasara na ang lahat ng bintana at pintuan, ay papasok na sana ako sa kwarto para matulog. Pero biglang, Si Ma'am Linda? Bakit nakalabas na naman siya ng kwarto niya? Ma'am Linda, bakit po kayo lumabas? May kailangan po ba kayo? Huwag po kayong matakot, ma'am. Tulog lang po yun. Nandito po ako. Halina po kayo. Ibabalik ko na po kayo sa kwarto niyo. Hindi. Ayoko. Bitiwan mo ako. Ma'am, sige na po. Ayoko! Ma'am Linda! hindi ko napaghandaan ang lakas niya, kaya mabilis niya akong naitulak. Bumagsak ako sa sahig at mabilis namang tumakbo si Ma'am Linda. Ma'am Linda, hindi po kayo pwedeng pumasok dyan. Oh, Diyos ko, lagot ako kay Sir Miguel pag nalaman niyang nakapasok ang asawa niya sa atik. Kailangan ko siyang pigilan. Mabilis kong hinabol si Ma'am Linda kahit alam kong bawal akong pumasok doon. Pagkabukas ko sa pinto, ay nakita ko ang isang makipot at paikot na hagdan paakyat sa atik. Hindi na ako nagsayang ng oras at kaagad na akong umakyat doon. Ma'am Linda, bumalik na po kayo dito. Bawal po tayo pumasok dito. Sige na po, ma'am. Mapapagalitan po ako ni Sir Miguel nito eh. Napahinto ako nang sa wakas ay makarating na ako sa loob ng atik. Naabutan ko si Ma'am Linda na nakatayo sa gitna. Umiiyak. Demonyo! Papatayin tayo ng demonyo! Bakit nakapaskil sa dingding ang mukha ng iba't ibang mga babae? Parang pamilyar sa akin ah. Nakita ko ni sila sa dyaryo. Hindi ako pwedeng magkamali. Sila yung mga nawawalang babae. Impyerno ang lugar na to. Narito ang demonyo! Lalo pa akong nanghilakbot nang makita ang mga nakalagay sa estante. May nakalagay doong mga patalim na nababalot pa ng natuyong mga dugo. Naroon din ang iba't ibang mga bungo ng tao na parabang ginawang display. At ang mas nakakapandiri, may mga maliliit na lalagyan doon na may tubig sa loob. At makikita sa mga lalagyan ito ang mga mata, tenga at dila ng tao na parabang ginawang koleksyon. Oh, Diyos ko! Si Sir Miguel ba ang may gawa ng lahat ng to? Ito bang dahilan kung bakit pinagbabawalan niya ang kahit sino na pumasok dito sa atik? Mama, tama na po. Tahan na. Demonyo! Ayoko na dito. Maawa kayo. Paalisin niyo na ako sa impyernong ito. Sir Troy, bakit kayo nandito? Nakita ko ang nangyari. Kaya sinundan ko kayo. Alam niyo ba ang tungkol dito? Oo. Matagal na. Si Sir Miguel ang nasa likod ng pagkawala ng mga kababaihan sa lugar natin. Pero bakit? Oo, may pagka-estrikto nga siya. Pero hindi naman siya mukhang papatay ng tao. Kung ganun mali ang pagkakahusga mo sa kanya. Oh. Halimaw ang ama ko. Isa siyang demonyo. Pinapaniwala ko lang siya na wala akong alam sa katotohanan. Pero ang totoo niyan, humahanap lang ako ng pagkakataon para makatakas kami ni Mama. Oh, Diyos ko. Sadista ang ama ko. Pumapatay siya ng tao dahil ito ang nagpapasaya sa kanya. Kinakain niya ang lamang loob ng mga ito. At ang ibang parte naman ng katawan ng mga ito na ayaw niyang kainin
ay kinukuha niya at ginagawang koleksyon. Kumakain siya ng tao? Naniniwala kasi siya na ang pagkain ng katawan ng tao ang nagbibigay sa kanya ng lakas at magandang kalusugan. Pero hindi totoo yun. Nasa isip niya lang yun. Dahil nababaliw na siya. Yung karne na inaabot niya kay Aling Magda para lutuin. Katawan yun ang biktima niya. Oh, huh? At si Aling Magda, tiyahin siya ni Papa. Kagaya niya ay kumakain na rin ito ng karne ng tao. Kaya niya kinukonsinti ang kasamaan ni Papa. Ay dahil nakikinabang rin siya dito. Malakas ang hinala ko na nakita ni Mama ang kasamaan ni Papa. Kaya siya nagkaganito. Madalas ay tulala at tula sa sarili. Pero totoo mga sinasabi niya. Nandito sa pamamahay na to ang demonyo. At ito ay ang sarili kong ama. Paparating ng demonyo. Narito na siya. Umalis na muna tayo dito. Hindi tayo pwedeng makita ni Sir Miguel na narito tayo sa attic. Tsaka kung magagalit siya. At hindi natin alam kung anong pwede niyang gawin sa atin. Tama ka. At ikaw rin, Trina. Sa ngayon ay magpanggap ka munang walang alam. Mas makakabuti yun para sa'yo kung ayaw mong mapahamak. Sige, Ma'am Linda, tara na po. Sir Troy, tulungan mo akong alalayan si Ma'am pababa. Pinagtulungan naming alalayan si Ma'am Linda hanggang sa tuluyan na kaming nakababa at nakalabas ng attic. Nakahinga po ako ng maluwag dahil hindi kami naabutan ni Sir Miguel doon. Kaagad naming dinala si Ma'am Linda sa kanyang kwarto at pinahiga siya sa kama. Mabuti na lang at medyo kalmado na siya at hindi niya kami pinahirapan. Trina, pakiusap. Huwag mong ipagsabi sa kahit na sino ang tungkol sa mga nalaman mo, ha. Ilalagay mo lang ang sarili mo sa peligro at maaaring masira pa matagal ko ng planong pagtakas sa amin ni Mama. Makakaasa po kayo, sir. Wala po akong pagsasabihan. Salamat sa tulong mo. Iniwan na namin si Ma'am Linda sa kanyang kwarto upang makatulog na ito. Hinatid ko rin muna si Sir Troy sa kanyang kwarto bago ako bumaba para magpahinga na rin. Pero napahinto ako sa gitna ng hagdan dahil sa nakita kong nangyayari sa sala. Oh, Diyos ko, may aswang! May aswang na nakapasok sa mansyon. At si Aling Magda, patay na siya! Nakahandusay sa sahig si Aling Magda. Dilahat ang kanyang mga mata at wakwak ang dibdib niya. Tumaas ang balahibo sa nakita ko. Walang awang pinakain ng aswang ang kanyang limang loob. Mahaba ang buhok ng aswang, kulay putik ang kanyang balat. At mahaba ang kanyang kuko. Para akong naestatwa sa aking kinatatayuan. Gusto kong tumakbo at magtago, pero hindi ako makakilos. Nakatingin siya sa akin. Ako nang isusunod niya. Sa pagkakataong ito ay nagawa ko na din kumilos sa wakas. Nakita kong tumakbo ang aswang patungo sa akin. Sinikap kong tumakbo ng mabilis dahil alam kong hindi ako sasantuhin ng aswang. Habang tumatakbo, ay una kong nakita ang pinto papunta sa attic. Hindi na ako nakapag-isip pa at diretso akong pumasok doon. Sana hindi niya ako nakita na pumasok dito. Oh, Diyos ko, tulungan niya po ako. Nakabalik na ako sa attic at muli ko na namang nakita ang koleksyon ni Sir Miguel. Pero hindi rin naman ako pwedeng lumabas dahil siguradong makikita ako ng aswang. Kahit na tumitindig na ang balahibo ko sa mga nakikita ko sa attic, ay tiniis ko upang iligtas ang buhay ko.
Siguro'y isang oras na akong nasa loob ng atik nang marinig kong may paparating. Si Sir Miguel! Mukhang naparami yata ang ininom mo ah. Kanina pa kita hinihintay sa labas ng mansyon. Pasensya na kung natagalan ako. Ayos lang. Hindi nila ako pwedeng makita. Kailangan ko magtago. Nakita ko ang isang malaking cabinet na malapit sa kinatatayuan ko. Kaagad akong pumasok doon at isinara ang pinto. Sakto naman na nakapasok na sina Sir Miguel at Teacher Annalyn. Anong gagawin natin kay Aling Magda? O siya nga ba talaga yon? Halos hindi ko na makilala yung bangkay eh. Siya yun. Kilala ko ang suot niya. Pababayaan na lang ba natin siya doon? Paano kung nandito pa sa loob ng mansyon ang pumatay sa kanya? Miguel, sa itsura ng bangkay ni Aling Magda, imposibleng ordinaryong taong pumatay sa kanya. Kung hindi tao, ano ang pumatay sa kanya? Ligaw na hayop? Halimaw? Aswang, Naniniwala ka pala sa aswa. ikaw ba? Hindi? Hindi pa ako nakakakita ng aswang kahit kailan. Pero siguro, baka totoo nga sila. Huwag mo nalang isipin si Aling Magda. Ako rin bahala sa bangkay niya. Pipiliin ko kung alin sa mga parte ng katawan niya ang isasama ko dito sa mga koleksyon ko. At pagkatapos, kakainin mo rin siya? Pwede. Gusto mo ba akong saluhan? Ano? Maniwala ka sa akin, Teacher Annalyn. Sobrang sarap ng karin ng tao. Pag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Wala naman sigurong masama kung susubukan ko. Titikman ko lang naman, di ba? At pag hindi ko nagustuhan, pwede kong hindi ubusin? Oo naman. Pero sa ngayon, ako muna ang titikim sa iyo. Pilyo ka talaga, Miguel. Nakita ko ang paghahalikan nila habang nagtatawanan. Itinulak ni Sir Miguel si Teacher Annalyn sa sofa. Pagkatapos ay sinunggaban niya na ito ng mapusok na halik. Masaya ko. Nabukas ang isipan mo para subukan ang bagay na ginagawa ko. Oo naman. Lahat ay gagawin ko para sa'yo. Lahat-lahat? Oo, lahat. Kung ganon, siguro ay panahon na para isama kita sa mga koleksyon ko. Anong ibig mong sabihin? Si Sir Miguel, nag-iiba ang kulay ng plat niya. Kulay puti. Tsaka humahaba rin ang kuko niya. Oh, Diyos ko po. Isa siyang aswang. Natatakam ako sa iyo, Annalyn. Huwag kang matakot. Sandali lang ito. Hindi kita papahirapan. Miguel, hindi mo ko pwedeng patayin At bakit naman hindi? dahil ako ang papatay sa'yo! Halos humiwalay sa katawan ko ang aking kaluluwa sa sunod na nangyari. Humaba rin ang mga kuko ni Teacher Annalyn. Naging matalim ang kanyang mga mata at naging kulay puti ang kanyang balat. Katapusan mo na! Isa ring aswang si Teacher Annalyn. Sino ka ba talaga? Matagal mo na bang plinano ang lahat ng to? James Saavedra, naalala mo ba siya? Hindi ko kilala ang tinutukoy mo. Oo nga naman. Sa dami ng babaeng pinatay mo, imposibleng maalala mo pa silang lahat.
Isa lang siya sa mga biktima mo. Hindi na ibalita ang pagkawala niya. Pero alam na alam kong ikaw ang pumatay sa kanya. Kahalo-halo mo ang babae yon at ganito ka kapiktado. Pati ako na kapwa mo aswang ay gusto mong patayin para lang sa isang tao. Kasintahan ko siya. May babaeng kasintahan siya. Dahil sa hirap ng buhay, napilitan siyang tanggapin ang anak mo sa kanya. Ang akala niya, katawan niya lang ang gagamitin mo. Pero wala siyang kaalam-alam sa madilim mong plano. Itinago niya ito sa akin dahil alam kong ayaw niya akong masaktan. Pero ang hindi niya alam, sinundan ko kayong dalawa hanggang sa nakarating kayo sa mansyon. Hindi ako nakapasok, pero nagmanman ako. Hindi na muli pang nakalabas ng bahay na to ang nobya ko. Pinatay mo siya! Anong gusto mong gawin ko? Humingi ako ng tawad sa'yo? Huwag na. Dahil hindi rin naman kita patatawarin. Alam mo ba, hindi ko naman talaga dapat tatanggapin ang pagiging aswang. Pero dahil sa kagustuhan ko magiganti, bago namatay ang lola ko, ay tinanggap ko ang sumpang to. Pero sa kabila ng pagiging aswang ko, hindi pa rin ako pumapatay ng tao. Bukod kay Aling Magda, ang matandang pakialamerang yon. Pero mula noon, pinipigilan ko talagang sarili ko. Puro sa mga hayop lang ang kinakain ko. Hanggang sa nasanay na rin ako. At nang maging handa na ako, sinimulan ko ng plano ko. Namasukan ka bilang guro ng anak ko para may sagawa ang paghiganti mo. Inakit mo pa ako at pinaniwala akong kagaya ka rin ang mga naging biktima ko. Desperada, mahina, estupida. Sa tingin mo, magtatagumpay kang patumbayin ako? Malalaman natin ngayon! Kumakabog ang puso ko habang nakatago sa loob ng kabinet at pinagmamasdan ang nakakagimbal na paglalaban ng dalawa. Tumatalo ng eksena ng dalawang aswang sa pader. Nagdadala ng isang malamig na hangin na tila humihigop sa init ng aking katawan. Sa bawat salpukan ng kanilang katawan ay tila umuuga ang buong atik. Nabasag ang mga gamit, ang mga lumang libro at lumang kasangkapan ay nahulog mula sa shelves. Parang boses ng kanilang alitan na sumasabay sa tunog ng pagkabasag. Pati na rin ang mga koleksyon ni Sir Miguel ay nahulog at nabasag sa sahig. Nakakabining ingay ang naglipana. Sa mga minutong ito, mag-isa lang ako sa kabinet na nagtatago at nanginginig sa takot. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mong babae ka. Oh, Diyos ko, bumagsik si Teacher Annalyn. Hindi niya na yata kayang takutin ang lakas ni Sir Miguel. Baka mapatay siya nito. Akala ko po, dito na magtatapos ang sagupaan nila. Pero nagulat ako nang makarinig ako ng isang malakas na pagkabasag. Isang bintana ang nahulog at nakita ko, sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ang katawan ni Teacher Annalyn na nagbago. Sa isang iglap, siya ay naging isang dambuhalang ibon na may kulay itim na mga balahibo. Mabilis itong lumipad palabas ng bintana bago pa man ito tuluyang maatake ni Sir Miguel. Annalyn! Bumalik ka rito! Hindi pa tayo tapos! Bakas ang galit sa ekspresyon ni Sir Miguel at alam kong hindi siya basta-bastang susuko. Ilang saglit lang ay bigla ring nagbago ang kanyang anyo. Kagaya ni Teacher Annalyn ay naging isang malaking ibon rin siya. Mabilis siyang tumalon at sumunod kay Teacher Annalyn palabas ng bintana. Parang isang eksena sa pelikula. Ang dalawa nilang itim na anyo
ay lumipad sa madilim na kalangitan, tila mga ibon na nasa gitna ng isang away. Diyos ko! Ano ba yung nasaksiyan ko? Sir Troy, anong ginagawa niyo dito? Akala ko natutulog na kayo. Nakita ko ang lahat ng nangyari. Ano? Mabuti na lang at hindi nila kayo nakita. Ang buong akala ko ay may sakit sa isip si Papa. Kaya siya pumapatay at kumakain ng tao. Yun pala isa siyang halimaw. Isang aswang. Nagulat rin ako sa nakita ko. Baka matagal nang alam ni Mama ang tungkol sa pagiging aswang ni Papa. Baka kaya siya nagkaganito ay dahil sa gulat niya sa kanyang nakita. Hindi tayo ligtas dito. Nakikiusap ako sa iyo. Tulungan mo kaming makatakas, Trina. Ayoko na dito. Gusto ko nang umalis sa pamamahay na to at isasama ko si Mama. Oo, sige. Tutulungan ko kayo makatakas. Halika na. Gisingin na natin si Mama. Bilisan natin bago pa makabalik si Papa. Ayaw nila akong patahimikin. Iyak nang iyak ang mga kaluluwa. Humihingi sila ng hustisya. Ma'am Linda, bakit kayo nakadapa sa sahig? Sir Troy, tulungan mo ako. Matayuin natin si Ma'am. Ma, halika na. Aalis na po tayo dito. Alam ko ng sikreto ni Papa. At sigurado ako matagal mo na rin alam ang totoo. Kaya ka nagkaganito. Hindi po tayo ligtas dito. Hindi. Bitiwan mo ako. Hindi ako sasama sa'yo. Halimaw ka. Huwag po kayong matakot sa akin. Ako po to, Ma. Si Troy, ang anak ninyo. Hindi ako si Papa. Halika na. Hindi tayo pwedeng magsayang ng oras. Umiiyak pa rin si Ma'am Linda habang inaalalayan namin siya. Sakto naman na huminto na ang ulan, kaya makakalabas na kami ng bahay. Nadaanan pa namin ang bangkay ni Aling Magda sa sala. Pinatay siya ng demonyo. Ma, halika na. Umalis na tayo. Pumunta tayo sa simbahan. Hindi tayo masusundan ng aswang doon. Sa simbahan na lang tayo mag-usap kung saan tayo pupunta bukas. Basta malapasan lang muna natin ang gabing to. O sige, doon tayo dumaan. Mas mabilis tayo makakarating sa simbahan pag doon tayo dadaan. Marami rin ng mga puno doon. Kaya may pagtataguan tayo at hindi basta-basta makikita ni Papa. Kabisado mo bang daan yan? Oo, kabisado kong daan na yan. Hindi tayo maliligaw. Nagtiwala ako kay Sir Troy at kaagad na kaming dumiretso sa daang itinuro niya. Madilim doon at tanging ang liwanag ng buwan lang ang nagsilbing gabay namin sa paglalakad. Papatayin tayo ng demonyo. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Oras na makarating tayo sa simbahan, hindi na tayo magagalaw ng mga aswang. Bilisan natin. Mukhang nasundan tayo ng aswang. Huwag ka maingay. Huminto muna tayo. Baka mas lalo tayong mapansin ng aswang kung patuloy tayong maglalakad. Sige, dito muna tayo. Magtago tayo dito sa likod ng malaking puno. Bantayan mo muna si Mama. Titingnan ko muna kung ligtas na bang magpatuloy sa paglalakad. Huwag kang umalis. Baka mapano ka. Sandali lang ako. Basta bantayan mo muna ang mama ko. Shh! Huwag po kayong mag-ingay. Umalis na tayo dito. Hintayin po muna natin si Sir Troy. Halimaw rin siya. Ano po? Halimaw siya. Kagaya ng ama niya. Pagkasabi naman ito noon, ay saktong bumalik si Sir Troy. Pero mahaba na ang kanyang mga kuko. Matalim ang kanyang mga mata
at nakakapangilabot ang kanyang itsura. Tama nga po si Ma'am Linda. Aswang rin ang anak niya. Halina po kayo, ma'am. Tumakbo na tayo. Bilisan natin. Habang tumatakbo kami ni Ma'am Linda sa madilim na gubat, ay ramdam ko ang hirap namin sa paghinga. Mas mabilis at mas mabigat. Sa likuran namin ay naririnig ko ang mga alon ng yapak ng aswang. Tumatakbo rin ito na parang pusa. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim, puno ng galit at gutom. Ma'am, kaya niyo po ba? Kaya ko pa. Huwag tayong kuminto sa Ma'am! Nanlaki ang mga mata ko nang makitang nadapa si Ma'am Linda at umikot ang katawan sa lupa. Tumingin ako sa likod namin. Hindi ko nakita ang aswang. Pero alam kong anumang oras ay masusundan na kami nito. Ma'am, tutulungan ko po kayong tumayo. Kinabahan ako dahil narinig ko ang mga hakbang ng aswang na parang mas malapit na sa amin ngayon. Napatingin ako sa tuhod ni Ma'am Linda at nakita ang mga dugo na unti-unting umaagos. Ma'am, kailangan mo bumangon. Trina, ang sakit. Bumangon ka lang, ma'am. Tutulungan kita. Nilakasan ko po ang aking loob sa kabila ng takot. Kinabig ko si Ma'am Linda at inalalayang makatayo. Ma'am, bumangon ho kayo. Kaya mo to. Sa tulong ko ay unti-unti siyang nakatayo. Samantala, narinig ko naman ang mga yabag ng aswang na mas lumalakas na sa pagkakataong ito. Isang hakbang pa, ma'am. Isa pang hakbang. Nahihirapan ako. Ang sakit ng sugat ko sa binti. Mabilis kaming tumakbo sa madilim na daang yun. Nag-aalab po ang puso ko sa takot, pero mas nanaig pa rin ang kagustuhan kong makaligtas. Pero napahinto kami sa pagtakbo ng... Sa tingin niyo ba matatakasan niyo ako? Sir Miguel? Palimaw! Demonyo! Pa! Huliin ko sila! Kahit kailan, ay wala ka talagang silbing bata ka. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko dahil sa takot sa mag-amang aswang na nasa harap at likod namin. Wala kaming kalaban-laban at nakita kong handa na silang kumilos upang sugurin kami. Pero bago pa man sila nakalapit sa amin, ay may narinig na kaming isang malakas na ingay. Biglang may bumagsak sa lupa sa mismong harap namin ni Ma'am Linda na para bang prinotektahan kami. Napatitig ako sa bagong dating na aswang at hindi ako pwedeng magkamali. Si Teacher Annalyn po ito. Huwag kang makialam dito. Pati sarili mong asawa'y handa mong saktan. Napakasama mong hayop ka! Hindi nag-atubiling umatake si Teacher Annalyn. Naglabas siya ng matatalim na pangil at sinugod ang dalawang aswang. Nagsilabasan ang kanilang mga pangil. Umalingaw-ngaw ang sigawan nila sa gitna ng madilim at tahimik na gabing yun. Sa gitna ng madugong labanan nila, ay nagkaroon ako ng pag-asa na maaari kaming makaligtas. Naisip ko na maaari kaming makaligtas. Pero biglang nagbago ang takbo ng lahat. Nang biglang... Huwag! Huwag niyong sasaktan ang anak ko! Ma'am, huwag kayong lalapis sa kanila. Sinubukan ko siyang pigilan, pero wala akong nagawa. Para bang
May nag-aalab na alaala sa likod ng mga mata niya. Para bang biglang nagbalik ang kanyang katinuan nang ibabaho ang kanyang pagiging ina at pagmamahal para sa kanyang anak. Ma'am, bumalik ka dito! Paulit-ulit akong sumigaw, ngunit hindi siya lumingon. Sa isang iglap, umatake si Teacher Annalyn sa direksyon ni Ma'am Linda sa pag-aakalang siya ang kinakalaban nito. Nakita kong sumabog ang dugo sa hangin. Nanlaki ang mga mata ni Ma'am Linda. Tumulo rin ang dugo sa kanyang nakabukas na bibig. At bumagsak siya sa lupa. Ma'am Linda! Nilapitan ko si Ma'am Linda, pero nangihina na po siya at hirap na sa paghinga. Niyakap ko siya habang bumubuhos ang luha ko. Ma'am! Lumaban po kayo! Umanda ka, Annalyn. Tatapusin ko ang buhay mong babae ka! Pagbabayaran mo ginawa mo sa aking ina! Tingnan natin ngayon kung hanggang saan ang tapang niyo! Hindi nagtagal ay lalong sumiklab ang labanan ng tatlong aswang sa harap ko. Buong tapang na nilabanan ni Teacher Annalyn ang mag-amang aswang. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon habang sinusugod ang kanyang mga kaaway. Pangil sa pangil. Hindi ako natatakot sa inyo! Sumugod sina Sir Troy at Sir Miguel sa kanya. Napakabilis ng mga galaw nila, pero nakamamangha ang liksi ni Teacher Annalyn dahil nagawa niyang iwasan ang bawat pag-atake ng mga ito. Hayop ka! Wala siyang kamalay-malay na sinusugod na pala siya ni Sir Troy mula sa kanyang likuran. Pero sinikap niyang ipagtanggol ang sarili mula sa pag-atake nito. Inatake niya ito gamit ang kanyang pangil at mahabang kuko. Hindi! Ano? Kasabay ng pagbagsak ng katawan ni Sir Troy sa lupa ay ang pagkaputol rin ng hininga ni Ma'am Linda. Iyak ako ng iyak, pero alam kong wala na akong magagawa upang pigilan ang nakatakdang mangyari. Walang iya ka! Pinatay mong mag-ina ko! Kulang pa to sa lahat ng buhay ng biktima mo! Kaya ngayon, ikaw naman ang tatapusin ko! Lalong tumalim ang mga mata ni Teacher Annalyn at walang ano-ano ay sinugod niyang muli si Sir Miguel. Sa puntong yun ay nangihina na po ito at wala nang nagawa upang labanan ang lakas ni Teacher Annalyn. Tuluyang bumagsak si Sir Miguel at nakita ko ang pagbuhos ng napakaraming dugo sa katawan niya. Para po akong nabunutan ng tinik nang mapagtanto kong wala na itong buhay. Kasabay ng pagkamatay ng mag-amang aswang ay ang pagbalik din ni Teacher Annalyn sa pagiging tao. Teacher Annalyn, okay lang po ba kayo? Ang dami niyo pong sugat. Ang putla-putla niyo pa. Ayos lang ako. Tapos na ang laban. Wala na sila. Nakuha ko na ang hustisyang hinahangad ko. Mag-iingat po kayo dun sa Maynila, Teacher Annalyn. Salamat, Trina. Matagal ko na talagang gustong umuwi sa amin. Pero pinigilan ko lang ang sarili ko. Dahil kailangan ko pang tapusin ang misyon ko. Tapos na po ang lahat. Nabigyan niyo na po ng hustisya ang pagkamatay ng nobyo niyo. At pati na rin ang lahat ng biktima niya.
Tama ka. Ngayong nakuha ko ng hustisyang hinahangad ko, pwede na ako magsimula ng panibagong buhay. Salamat po sa pagligtas niyo ng buhay ko. Utang ko po sa inyo ang pangalawa kong buhay. Walang anuman, Trina. Masaya ako na may nailigtas ako sa kami ng mga halimaw na yon. Mula noon ay wala na akong narinig na balita tungkol kay Teacher Annalyn. Hindi na siya bumalik sa amin kaya hindi na rin kami nagkita pa. Pagkatapos ng 3 buwan ay nakahanap po ako ng bagong amo na naging sobrang bait sa akin. Tinulungan po ako ng bago kong amo na makapagtapos ng pag-aaral. Pagkalipas ng ilang taon ay nakapagtrabaho naman ako bilang domestic helper sa bansang Taiwan. Dahil dito ay nagkaroon kami ng magandang buhay ng aking pamilya. Pagka-uwi ko ng bansa natin, ay nakapag-asawa ako at nagkaroon ng 2 anak. May mga maliliit na negosyo kami ngayon at ito ang pinagkakabisihan namin ngayon ng aking asawa. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na maibahagi ko ang aking karanasan. Salamat rin po sa lahat ng mga nakikinig ngayon. God bless us all.